Okay siya, 9-inch monitor compared sa 7-inch na yung stock head unit natin na ang bagal magbukas. Ito is supposedly mabilis kasi 4 gig na yung RAM niya. Kung makikita natin, yan yung ito yung Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asan ng trees, nadala mo ba? Bawalan tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room. Mga mata, namumula, asan ng trees, nadala mo ba? Bawalan tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. I got a mission, pumunta sa top. Buhay mahirap, gawing masarap. Gawa ng milyon, gamit ang rap. Iwan ang kasama na puro panggap. Di mo ako mag-gets, pangarap ay magandang araw sa ating mga kapugi. Itong project natin ngayon ay papalitan natin ang stock head unit ng ating sasakyan ng isang bagong Android head unit. Ang brand po na nabili natin ay Stapon Android 13 version. Yung S8 model nila which is 4GB RAM, 64GB ROM. QLED display na rin siya at saka 4G LTE capable. Ibig sabihin pwede natin siyang lagyan ng SIM card. Open line po siya. Isa sa feature na maipagmamalaki natin dito is iPhone CarPlay capable na. Tapos Android Auto capable din siya. So now is simulan nating i-re-unbox yung item. Okay mga kapogi, bubuksan natin uli yung kasi actually nabuksan ko na ito pero for tawag dito explanation purposes, tingnan natin kung ano yung laman nung box niya. Meron siyang guide, actually hindi siya kompletong, wala akong nakitang manual, pero ito lang guide kung paano maglagay ng reversing camera at saka kung ano yung yung mga wiring harness niya sa loob at saka kung ano yung padala. So ito yung unang nasa loob. Next is yung accessories na padala niya, iisa-isahin natin. Meron siyang yung snipping tool na pangtanggal ng niya, yung sa nakalock doon sa nakalimutan ko yung tawag nung yung nasa plastic protection niya doon sa head unit. Yan. Meron siyang dalawang antenna, 4G antenna para doon sa sa connectivity ng SIM card. And then ito yung GPS antenna which is baka hindi na natin gamitin kasi may existing naman na GPS yung sasakyan. Tapos may dalawa tayong available na, sana yung isa? Ito pala. Dalawang slot for USB connection. Meron siyang 6 pin na connector, meron ding 4 pin. So makikita natin dito sa guide na nandito siya. Ayan, yung dalawang USB 1 and 2. Then ito yung tawag dito yung wiring harness para sa sa audio video. Nandito na rin yung lagayan ng SIM card. Ayan, kung makikita natin. Push lang. Okay, yan. Nandyan yung lagayan.
Lalagyan lang ng SIM card, mabubuksan yan. Tapos, ayan, para sa audio at saka sa video connection. Ito naman, ito yung connector para sa cooling fan niya. Okay. Then is ito yung power harness at saka ito yung sa antenna para sa radio. Ito yung adapter para sa head unit natin at saka doon sa power source, doon sa original power source para sa sa infotainment natin. And then ito naman, ito yung ito yung power harness or ito yung connector niya para doon sa reverse camera natin, and hopefully ito pwede rin nating matap dito yung sa headrest monitor, kasi merong headrest monitor yung sasakyan natin. Okay, and then lastly ito tingin ko ito is adapter ng USB, kasi may mga early models ng sasakyan na yung yung connector ng USB is iba yung configuration, so meron siyang libreng padala. Okay, and next is yung unit na mismo. Okay, buksan natin siya. Ito yon. Okay, kung napapansin niyo po is na siya, nakabukas na, kasi nung kahapon pa to dumating, tiningnan ko muna kung ano. Yan, medyo okay siya, 9-inch monitor compared sa 7-inch na yung stock head unit natin na ang bagal magbukas. Ito is supposedly mabilis kasi 4 gig na yung RAM niya. Kung makikita natin, yan yung ito yung nasa likod. Yan. Mapapansin nyo, ayan yung slot. Ito yung main power, yung sa power harness niya, main power harness. May kasama na rin siyang 10 tawag dito, fuse nakasama, 10 amps sa fuse. Meron siyang cooling fan. Ito yung connector. And itong yung mga para sa harness na padala niya kanina para sa audio video display or audio video na na harness, at saka sa tawag dito yung USB connection. So ngayon subukan natin i-assemble or ilagay na yung mga ang una nating ilagay ngayon is itong power power harness. Dito natin siya ilalagay. Simpleng lang siya kasi hindi mo naman pwedeng kasi iba-iba yung sukat ng socket niya. So kung saan siya tutugmad, hindi ka dito magkakamali. Parang common sense lang yung niya. So pag may common sense, hindi magkakamali. Okay. Ayan. Okay na yung pagkalagay. Next is itong sa audio video connector. Dito naman siya, ayan, eksaktong-eksakto. Okay. Next is so ikabit na rin natin yung power ng tawag ito, power source ng cooling fan. Ito yon. Yan, eksaktong-eksakto siya. Sunod is ito. Yung para sa reverse camera sa video in. Okay. Yan. Sunod is tawag dito yung 6-pin na na USB connector. Okay. Sunod ngayon
Okay. Sa tingin ko sa pag ngayon as ano na, yung iba kasi nitong ano, yung ibang socket na pwedeng masalpak is ano, tawag dito, nandun sa sasakyan mismo, kaya doon na natin ituloy itong ano, pag-assemble. Okay. Okay mga kapugi, simulan nating baklasin yung ano, panel ng head unit. Sa sasakyang ito mga kapugi, dito natin siya nakita na mas mabilis anuhin. Ito may ano pala, paalala natin na pag nagbabaklas tayo ng dashboard o kahit anong parte ng dashboard na plastic, gumamit tayo ng proper na ano, na prying tools, kasi ito ay gawa sa plastic, hindi siya nakakagasgas. At itong mga ito, napapansin nyo medyo makinis siya, ang bilis niya magasgas. So dapat bumili tayo ng matinong ganito, kasi yung mga libre sa mga kunwari may ikakabit kang head unit na may padalang libre is malalambot, hindi rin makakatanggal. So might as well bili na lang ng ano, ng matinong ano ganito talaga, yung medyo okay yung ano, yung performance. Sige, simulan natin. Ayan, napapansin nyo may mga clip kasi yan sa loob, kaya medyo may katigasan, pero once na masimulan mo na siyang may matanggal ng isa, sunod-sunod na yan. Ayan, no, bumuka na. Konting painit lang, bumuka na. Ayan, pwede na natin kamayin. Wag pala, wag umasa sa kamay. Ayan. Ayan, papansin yung mga kapugi. Ayan. Okay, so ilagay natin dyan sa ano, para safe siya, hindi mabalik, kasi maliit lang yung konting pagkakamali, bali yung ano mo, maghahanap ka na naman ng ganyan. Mga kapogi, itong pagtanggal natin ng head unit is nakaano lang to, nakalock lang ng dalawang screw. Isa dito at saka isa dito. Pag tinanggal natin yan, kunting ganun lang, angat, tanggal na yan. Sige ha, simulan natin. Ingatan talaga natin mga kapugi na alalayan natin yung screw na wag mahulog dun sa loob, kasi pag nahulog, patay kang bata ka, ang hirap i-recover. Puro ano yan sa loob, halo-halo yung mga ano, mahirap ng anuhin, i-recover. Kaya alalayan, hawakan siya pag tinatanggal. Ayan. So ngayon, wala na siyang screw, pwede na nating anuhin. Yan, anuhin natin ng screwdriver at voila, tanggal na siya. Ayan. Ito pala yung pinakaloob niya mga kapugi. Baklasin natin isa-isa para ano, para matanggal natin siya ng buo. Okay, simulan natin. Okay. Ito mga kapugi, ito yung para sa main power niya. Kung mapapansin niyo, may mga nilagyan ko pa to ng ano, ng label. Kasi pag nagkabit tayo ng ano yan, yung subwoofer, dito natin siya itatap. So yan is may mga label na identified ko na yan isa-isa. So yan, itabi muna natin. Ito mga kapugi, ito yung lumang linya ng USB, yung ano niya, yung built-in niya na USB port dito sa ilalim. Ang problema nito mga kapugi, yung ano niya, itong terminal, itong socket is iba ang design kaysa doon sa binili nating head unit. So ang gagawin natin, puputulin natin to at papalitan natin ng ibang terminal na pwede doon sa bagong head unit. So yan is pass mo na yan dyan. Ay kapugi, linya ito ng ano, headrest monitor sa likod. Ito yung ito namang isang tinatanggal natin is yung antena ng
USB. Okay. Yan. At itong pinakahuli nating tinanggal ay ano ba to? Ito yung antena ng radio. So itabi natin dyan. Okay. So ngayon mga kapugi, kulang na lang na dalawang ano na lang, matatanggal na natin yung lumang yung stock head unit. Nasa gilid niya yung yung ground wire ng para sa headrest monitor. And then lastly, nasa ilalim na ito, tinanggal ko lang, nasa ilalim lang, ito yung power supply nung tawag dito, itong hazard light. So ayan mga kapugi, na tawag dito, natanggal natin. Yan yung mga niya sa loob. Ito yung luma. So ngayon, i-try nating ikabit yung isa. Okay mga kapugi, i-install na natin ngayon yung bagong head unit. Ito yung luma. Ito yung ipapalit natin. Galing 7 inches, papalitan natin siya ng 9 inches na brand niya is Stop-on, 4 gig na RAM, 64 gig na ROM. So supposedly ito is mas mabilis siya dahil mataas yung RAM niya, specification. Sige, simulan natin. Kung papansin natin, ikinabit na natin yung ibang wiring harness noon pa. Anong natin unboxing. Kung papansin, ito yung radio antenna. Sinalpak na natin dyan sa slot niya. Yan is karugtong dito din sa padala niya na connector sa radio antenna na nandito sa sasakyan. Yung lumang linya. Pwede naman natin yung gamitin. So ito yung wiring harness para sa media niya, sa audio at saka video. At meron siyang slot para sa tawag dito, SIM card. Open line siya. Ang problema lang ngayon is wala tayong available na SIM na pwedeng isalpak. So hindi muna natin siya anuhin. Pero ating ikakabit na yung niya, yung 4G antenna para doon sa SIM card niya. Ito. Kung napapansin niyo mamaya nandun sa gilid ko nilagay, ko kung paano natin siya patakbo yung cable hanggang dito sa gitna. Ngayon, yung isa pang wiring harness na nilagay natin is ito yung sa main power supply ng unit. So ngayon simulan na natin siyang ikabit. Okay, unahin natin ang unang makikita. Ito yung unang nakikita. Ito is yung wiring harness or connector ng reverse camera. Ito is padala ng bagong head unit natin ng Stop-on. So ilagay natin dito. Hindi ka naman magkakamali kasi hindi mo siya pwedeng pagpapalit-palitin kasi iba yung connector ng bawat isang Ito is dito siya sa baba. Ayan, salpak talaga. Okay. So ayan. Meron na tayong connector para sa reverse camera. Ngayon hanapin natin yung asa na ba? 3 weeks later. At saka meron din siyang negative. Mamaya hahanapan natin siya ng area kung saan pwede natin siyang ilagay. Kasi parang wala akong nasisilip dito na direkta sa negative ng sasakyan. Walang metal na, puro plastic na. Sige, okay. So ngayon ilalagay natin tong isang socket. Yan, nakalagay na. So iti-trace natin kung baka meron tayong nakalimutan. Tapos sana ba yung linya ng yun. Ito mga kapugi, kung napapansin nyo, ito yung dulo ng reverse camera, itong sa likod. Ito yung pinakadulo niya na i-connect natin dito. Dalawang connections to, tandaan natin to palagi.
Yung isa is dito natin sa ano, yung sa yellow to yellow male female na connector natin isasalpak. Yan. Tapos yung wiring harness na padala ng ano is lahat naman ng ano, lahat ng kahit yung luma meron siyang itong ano, yung may nakalagay na back. Ito is para sa reverse camera. Itong cable na to, pag kinonect mo dito sa red wire na galing doon sa reverse camera, siya yung magbibigay ng signal. Siya yung magbibigay ng signal para dito na mag-i-engage itong ano, itong tawag dito, itong head unit na magre-reverse siya. Kung sakaling ikabit mo ito, yan, yung iba-ibang connection, yung iba naman is talagang inaano lang yung wire. Ito is mayroon na kasi siyang terminal, kaya sinalpak ko na lang dyan, tapos aanuhin natin ng tawag dito, pang sikip. Meron naman tayong crimper dito. Ito, aanuhin natin ng crimper. Kung sakaling tanggalin mo itong ano, kung sakaling hindi natin kunwari tinatanggal tong ano, gagana pa rin yung head unit pero wala lang video na lalabas, parang ano lang, black screen lang siya. Pero pag maayos yung camera, reverse camera mo, tapos nakasalpak yan, yun, makikita mo yung likod. So ngayon iano na natin, i-crimp na natin ito. Hindi na siya matatanggal-tanggal. Hayaan mo na, ganun talaga. Okay, i-crimp natin. Yan. Ngayon, i-crimp natin siya. Dito natin sa pinakamalaki. Dito siya kasya. Yan. Yan. Okay. Isa pa, para sigurado. Yan. Yan, connected na siya. Yan, tibay na. So yung reverse camera is nakakabit na. Dito naman tayo sa iba. Itong USB, saka na natin to kasi i-splice pa natin to. Okay. Nandito yung para sa GPS. Yung gagamitin nating antena ng GPS is yung luma na lang kasi pareho lang din naman. Yan. Yan, ano lang. Parang meron lang siyang screw. Yan. Okay. Next is ano to? Radio antenna. Okay. Ito yung ilalagay natin sa radio antenna. Yung lumang radio antenna yung ilalagay natin. Ayan, kung makikita natin, ano siya? Eksakto. Yan. So, nakakabit naman na antena. Ito yung connection niya para sa ano, ayan, may antena na siya. Yan. Ngayon, kung makikita nyo, may dalawang wire akong pinagapang galing doon sa gilid, malapit sa pinaglagyan ng antena ng GPS. Yan, binaklas ko tong panel na to at siniksik ko yung cable. Ito yung ano, ito yung tawag dito. Ito yung antena para sa ano niya, yung 4G antena para sa SIM card. Ayan, ilagay natin ito sa ilalim. Padaan natin sa ilalim. Yan. Okay. So, ito para siya dito sa dalawang slot na ano. Yan.
Yan mga kapugi. Malapit na nating maikabit lahat ng cable na padala. At saka ang wag nating kalimutan yung connection ng cooling fan niya. Yan. At saka tingnan talaga natin kung gumagana. Kasi ito yung magpo-protect sa kanya para hindi mag-overheat. Ayan, kung napapansin nyo, yung linya niya is nanggagaling sa tawag dito sa sa yung kasama ng entertainment na yung sa video audio na harness. Meron siyang meron siyang terminal para dito. Okay, so yan. I-align lang natin. Ayan, salpak na salpak. So, hindi pa kasi natin ito na ilagay, so wala pang power itong once na nilagay natin, tingnan natin kung gumagana yung fan. Okay, tingin ko na ilagay na natin lahat maliban dun sa isang USB, yung sa lumang linya, yung sa yung built-in na USB dito. So ngayon, isalpak na natin itong main Okay, ayan. Kung napapansin niyo mga kapugi, may ilaw na lumalabas. So na siya, powered na yung niya. Once na natin, i-on natin yung engine pero hindi natin patakbuhin. Naka power on lang. Yan, ayun, gumana yung mga kapugi. Kung ewan ko kung makikita sa video, gumana yung cooling fan niya. So safe na yung natin. Ayan mga kapugi, patayin ulit natin. Sige ha, i-try natin siyang buksan. Teka, bakit parang may isang linya na hindi naka-connect? Ano to? Hindi, sa pala yan. Okay, so i-testing natin mga kapugi. Ayan, 1, 2, 3. I-on lang natin yung yung power ng sasakyan. Ayan, ang bilis niya magbukas. Okay. Yan. Tawag dito. Tapos i-try natin na i-shift sa reverse yung shifter. Kung tingnan natin kung gumagana yung reverse camera. Ayan mga kapugi, tingnan natin. 1, 2, 3. Op, reverse. Yan. Kitang-kita mga kapugi So patay natin. Op. Okay. I-on natin. Op. Okay. Ayan. So nakikita natin mga kapugi na nag-function yung reverse camera. Yung lumang reverse camera ang inilagay natin. Kaya kung napapansin nyo hindi ganong malinaw. Pero yung padala nito mga kapugi ang ganda. Kaso nga lang iba yung adapter niya. So ayoko nung kasing nakalabas siya. Mas gusto ko yung style na nandun siya sa sa butas. Mas malinis siya tingnan. So hindi na lang natin papalitan yung lumang reverse camera, i-retain natin yung luma para mas maganda siya sa likod tingnan. Okay mga kapugi. Sige. I-try daw nating mag-play ng kanta galing sa niya. Galing sa yung naka-save sa memory. Wag na narinig nyo naman siguro mga kapugi. Tapos yung sa FM naman, yan. So nagpa-function siya. Kung mapapansin niyo mga kapugi, pati yung yung steering control, ayan, nagpa-function siya. Yung volume, yung yung mute, yung mode, ayan, yung mode. Yung ito naman dito is ito yung magpalipat-lipat ng kanta kung naka USB ka or naka YouTube, or in this case na radio yung ginagamit mo, ito yung naglilipat-lipat ng naka-save mo na FM station. So in short mga kapugi, yung head unit natin is compatible with the steering control of Suzuki Vitara 2019 BL Plus.
Tama ba? Oh, parang ganon. Nakalimutan ko na yung model number ng sasakyan mga kapugi. So, ngayon, tawag dito, patayin muna natin yung engine kahit ano, kasi kailangan nating ikabit yung dito sa slot, yung sa hazard light niya. So, sige mga kapugi, antabayan na natin paano siya natin i-ano. Okay. Ngayon naman mga kapugi, tanggalin natin yung hazard light switch dito sa lumang head unit para ilipat natin doon sa bago. Sige mga kapugi, madali lang siya, mayroon lang siya mga sa gilid-gilid, may mga parang lock. Ayan, tulak mo lang gilid-gilid. Ayan, tanggal na. Ito na siya mga kapugi. Napakadali niyang tanggalin. Mabilis siyang bumitaw. Hindi siya loyal. No. Parang nagasgasan yung ano ko di bali, wala naman, parang okay naman. So, sa likod siya idadaan mga kapugi pag nilagay natin dito sa bago. Ayan. Oh. Ayan mga kapugi, dito pala sa harap. Tulak. Ano ba to? Ayun. Okay. Makikita nyo mga kapugi, ang linis. Talagang ano siya? Tawag dito. Eksakto sa salpak na salpak, swak na swak doon sa pinakalagayan. So ngayon itong terminal, itong ano na to mga kapugi, ilagay natin para doon sa switch ng hazard. Doon siya nababagay. Okay. Ayan. Salpak na salpak. Ayan mga kapugi. So ito naman mga kapugi, ito yung dalawang slot kasi ng dalawang slot ng USB ang meron siya. So ilagay natin itong apat na yung isa kasi mga kapugi is tanggalin natin para makita. Asa na ba yun? Ito mga kapugi, so kung makikita nyo, dalawang USB slot pero magkaiba ng connector. Magkaiba din yung slot niya doon sa likod ng natin. Itong isa is although apat din yung apat din yung cable, pero yung pin niya is 6. Ito namang isa is apat yung cable, apat yung pin. So yung nababanggit ko kanina na lumang yung built-in na USB hub nitong sasakyan na iba yung niya, iba yung ayan mga kapugi, kung mapapansin niyo, magkaiba. So ito hindi natin magagamit pag hindi natin pinalitan ng either itong 4 pin or itong 6 pin na tawag dito na terminal. May in-order pa akong cable na isa or connector para putulin natin to. Pwedeng putulin or pwedeng itap na lang natin dito sa ooperahan natin tong cable na to, tapos ilabas natin yung apat na wires, tapos isa-isa natin siyang i-connect wire per wire. Madali lang yan mga kapugi sa mga kagaya nating maliliko ang kamay. Sige mga kapugi, ikabit na natin to. Itong isa is kalimutan muna natin siya. Ikabit muna natin tong padala ng unit. Okay, ayan. Tapos yung isa, kung mapapansin niyo mga kapugi, hindi ka magkakamali sa pagsalpak ng mga cable na padala kasi iba-iba yung itsura niya. So kung saan siya nababagay, doon mo lang talaga siya ilalagay. So ngayon mga kapugi, ready na tayo. Ayan. So yung itong USB na memory card, memory stick natin na mayroong mga nakasave na kanta,
dito natin tanggalin muna natin doon sa ilalim kasi hindi naman yun gumagana muna sa ngayon kasi hindi pa natin na splice. Ilipat natin dito sa loob. Itong pagsara natin itong mga kapugi para lang hindi muna natin yung mga cable, pero eventually lilinisin natin to. Meron naman tayong nabili na anti-fire retardant na parang cloth siya na electrical tape para maayos natin to sa pero sa ngayon wag muna kasi nagmamadali tayo at hapon na. Okay mga kapugi, tingnan muna natin kung gumagana yung yung USB na sinalpak natin. Okay, nakaganyan siya mga kapugi. Fire! Okay. So ngayon, yan, automatic nag-play yung kung mapapansin nyo kapugi, ibang iba yung tunog niya kahit wala pa tayong binago doon sa mga speakers. Okay mga kapugi, so ngayon ilipat natin siya sa USB. Dito tayo sa functions. Ayun mga kapugi, napakabilis niya. File manager. Ayan. Aha, meron tayong MP4. Maghanap tayo ng malakas sa ito. Lakasan natin. Huwag nating tagalan mga kapugi kasi sisitahin tayo ng YouTube kasi pag mga kanta meron siyang proprietary may yan. Kung mapapansin niyo yung yung tawag dito, kung mapapansin niyo yung bass niya nag-improve kahit hindi pa natin nilagay yung subwoofer. So lalo na lang kaya pag nilagay natin yung subwoofer, sobrang na siguro, sobrang lakas na siguro nito. Baka mayayanig yung kailaliman natin. Okay. Ano ba tong kanta na to? Ano ba? Ayun, naka-pause, oh. Grabe yung bass niya mga kapogi. So masasabi natin lahat is functional. Meron pa siyang Netflix yan, isi-set natin yan, YouTube, isa connectivity, may siya, may Bluetooth, tapos tawag dito navigation. Ito mga kapugi, ida-download pa natin, connect to the internet. So wala kasi tayo, hindi tayo nakapagdala ng internet, kaya tawag dito, saka na natin yan kakalikutin kasi yun naman talaga tayo, mahilig tayong mga likot. Okay, Maps, Gmail, meron pa siyang voice command, theme. Uy, ito ang gusto ko, ang ganda ng theme. Hala, matutuwa ako nito mga kapugi. Okay. Yan. So ngayon mga kapugi, tapusin natin yung installation kasi medyo So ngayon mga kapugi, ayusin natin yung 4G antenna. Ayan.
2,000 years later. Binabayan tayo ng Diyos mga kapugi na ibalik natin kaagad. Okay. In short, tapos mabalos. Mga kapugi, napakadali niyang ngayon mga kapugi, bago natin ikabit yung relay, iti-trace natin uli kung tama itong mga pinaglalagay natin na tag. Una nating hanapin is yung fix na 12 volts na power supply or yung tinatawag natin na B+ line. Kung napapansin nyo po, yung gamit itong bago natin na multi-tester na kaya niyang mag ng direct current na amperes. Yung isang terminal nung yung isang probe ng natin pala ng tester is nandun, nakatusok doon sa negative or sa ground. Tapos ito, hahanapin natin ngayon dito sa harness na to kung saan yung fix na B+ line. Kung may reading siya, ibig sabihin yun na yun. Dito, ito wala. Ito wala. Ito palang pangalawa, itong una kong tutusukin, ito yung may tag na na ECC, bali accessory line siya. Magkakaroon lang siya ng power pag pinush yung inano mo yung ignition, inon mo yung ignition. So ngayon wala siya kasi nakapatay yung makina or hindi na push yung push button. Tapos ngayon hanapin natin yung itong nakalagay na fixed voltage, itong 12 volts na palaging meron. Tingnan natin kung may reading. A few moments later. Ngayon mga kapugi, i-explain ko sa inyo kung ano yung tawag dito, yung application ng relay. Ito palang relay na to is inano natin para protektahan yung linya ng headrest monitor, kasi dalawa yun medyo mataas yung amperahe nun na hihigupin, gawa ng dalawang units yun yung nasa kalikuran natin. So imbes na direct natin siyang ilagay dun sa linya ng ACC line, which is sobrang liit ng wire, lalagyan natin siya ng relay para yung source ng power niya is doon manggagaling sa B+ line or yung yung constant 12 volts line na which is medyo may kalakihan, medyo may kakapalan yung linya. So ngayon, i-explain ko sa inyo, although gagawa ako ng separate na video para paano i-wiring ang relay. Itong relay na to is ito yung tinatawag na single pole double throw. Ibig sabihin, dalawa yung output na linya. Meron siyang constant, yung normally close niya is yung 87A. Ito yung i-discuss natin yun dun sa ibang video. Tapos yung output wire talaga niya is yung 87. Bali itong wire na to, kung napapansin niyo, dalawang pulang wire. Ito yung power source ng dalawang headrest monitors sa likod ng upuan. So yan, dalawa yan, pinag-isa ko na. So ngayon, yan is ikakabit natin dito sa number 87 ng relay. Ito, gaganyan na natin. Yan. Yan. Yan, talagang yan. Talagang secure na yan. Ngayon, itong orange na wire ng ng relay, ang number nito is 86. Si 86 is ito yung magti-trigger. Naka-connect siya dito sa red wire, which is ito yung ACC line. Itong ACC line, dati pa nating nabanggit na magkakaroon lang to ng power pag nag-ignition on tayo or pinaandar yung makina. So dependent yung magbubukas lang si
headrest monitor pag naka-on yung power. Hindi siya kahit tawag dito, kahit patay yung sasakyan, kahit iniwanan mo, may power na dumadala. Hindi siya ganoon. Yun yung iniiwasan natin siya. So sa ECC line siya nakakonect yung trigger wire niya para doon sa ano. Ngayon ikabit natin ulit itong harness. Ayan. Yan. So ngayon, ito namang 85, ito yung ano, kasi 'di ba doon sa ano natin, dinivide natin sa dalawang area yung relay, yung ano, power input output, at saka yung sa kabilang side naman yung ano, electromagnetic switch. Meron yung itong 85 at saka 86, ito yung sa electromagnetic switch. Meron na tayong power or positive galing sa ACC line. So ngayon, ikakabit naman natin siya doon sa negative. Ayan, may negative tayo na linya dito. Isasalpak lang natin tong socket. Male socket. Ayan. Ay, ako, hirap. Iksi kasi ng cable. Yan. Okay. So, ngayon ang tapos itong ayan, nakompleto na natin yung linya natin. Merong si 87, ito yung output. Yung input natin is number 30. Ito yon, itong pula. So ngayon, ulitin natin yung prinsipyo ng relay. Once na i-on natin yung ignition switch, ay magkakaroon ng power sa ACC line. Therefore, magkakaroon ng trigger mechanism doon sa electromagnetic switch sa loob ng relay. So, imamagnet niya ngayon na yung switch sa loob na dati nakadikit kay 87A na pole, lilipat siya ngayon sa 87, which is ito na ngayon yung natin. Ito na ngayon yung nakakonect sa power source ng dalawang headrest monitor sa likod. So yun lang yun. Tawag dito, imbis na diretso nating i-connect si power source ng headrest monitors directly dito kay kay sa linya ng ACC na maliit na cable. Yun yung iniiwasan natin kasi sa katagalang gamit ay mataas yung amperahe, baka masunog yung linya. So nilipat natin siya, yung power source, doon sa mas malaking cable na yung constant 12 volts, si B+ line. Natin yan, panoorin nyo yung isang video ko na i-upload ko rin regarding kung paano properly i-wire si relay. So ngayon, ang source ng natin, ang source ng power natin papunta sa headrest monitors ay hindi na galing kay ACC, kung hindi galing na diretso sa B+ line na mas malaki at mas stable. So ngayon, anuhin natin, tawag dito, i-try nating i-on yung engine. Pakinggan natin kung mayroong click na maririnig sa tawag dito sa relay. 1, 2, 3. Yun, nag-click. Aha. Buksan natin. Tapos i-set up natin si hindi pa nagbubukas. MS-180. Yan. Start now. Okay. Okay, so ngayon in-on ko sa likod yung dalawang headrest monitors, tapos i-try natin magpalabas ng sana ba? Apps. Video. Hinaan lang natin para hindi marinig yung
Ngayon mga kapugi, ang sunod natin gagawin is kakabitan natin siya ng SIM card. Binili natin is Smart. Kasi pagkakaalam natin, ito yung mas mas versatile kahit saang lugar ka, mas malakas yung signal niya. Ito yung ano niya, medium, hindi siya yung sa micro SIM, yung kasunod na size. Bali, ito yung pinanggalingan niya. Tinanggal natin, so ito yung sukat na meron siya. Ito pala mga kapugi, ito yung SIM card slot niya. May siya, may direction na i-push para mabuksan. Yan, buksan, tapos yan. So dyan natin ngayon ilalagay yung SIM card. Sige mga kapugi, antabayanan lang. Dahan-dahanin natin talagang tumugma doon sa ayan, itulak, push, tulak papunta doon. Ayan, nakalock na, safely lock na yung SIM card natin. Isara natin siya, balik. Ayan, may SIM card na tayo. Ngayon i-try natin siyang buhayin. I-on natin yung engine, tingnan natin kung nagpa-function yung yung SIM card. Okay mga kapugi, tingnan natin. Pasensya na mga kapugi, hindi pala nag-activate to pag wala yung push button. Ayan, tingnan natin ngayon kung madidetect niya si SIM card. Ba't wala? Anong meron? Ayun, kung makikita niyo po, may nakalagay na update preferred SIM card, Smart is the only okay, yes. Switching data, it may take out a minute. Ayan mga kapugi, may 4G na agad na lumitaw. So, ibig sabihin legit siya mga kapugi na pwedeng may SIM card. So ngayon, try nating mag-browse. Punta tayo sa app. Ano bang pwede natin sa Play Store? Kung kaya niyang Ayan, nag-update ang Play Store mga kapugi. Punta tayo sa YouTube mga kapugi. Tingnan natin kung gagana si YouTube. YouTube, where are you? Okay. Yan. Yan mga kapugi. Nandito yung ginawa nating i-play natin siya ngayon. Guys, reviewin natin siya sa ngayon. Ito na yung Yan yung isang video natin mga kapugi. prepared natin na breaker box. Kung makikita natin, i-review natin siya ha. Just say the word and I'll throw a lasso. Yan mga kapugi, yung isang video natin. To the moon, road trip, boom boom, skr skr. Yan mga kapugi, yan yung ginawa nating video dati. So ibig sabihin mga kapugi, successful yung paglagay natin ng SIM card. Ngayon, patakbuhin natin yung SIM card slot palabas ng dito sa glove box para mas yung accessibility niya is mas madali. Okay mga kapugi, yun lang muna. Patayin ko muna to para ayan. Okay. Ngayon naman mga kapugi, yung SIM card natin at saka yung sa USB yung USB slot, paanuhin natin, ilabas natin siya para mas madali yung accessibility niya. Kung napapansin nyo, ito yung USB na slot, so ilagay natin siya doon sa may glove box compartment para mas mabilis natin siyang ma-access. Kaya kung kailangan natin magpalit ng USB or magpalit ng SIM card, nandyan lang siya sa labas. Sige nga kapugi, tingnan anuhin natin. Okay. Ayan. Ano ba to? Ayan. Diyan lang muna yan. Ayan. Ito mga kapugi, ilagay natin to dito sa labas.
kapugi. Few minutes later. Ngayon mga kapugi, ayan, nandito na siya sa loob ng glove box compartment. So mas mabilis na natin siyang tawag dito, mapalitan kung kailangan natin siyang palitan. Tapos ito yung dalawang SIM card, USB slot. Ito namang isa is para doon sa ito pala, tanggalin natin to. Yan. Ito naman ngayon is yung SIM card slot. Ayan. Para kung napapansin nyo mga kapugi, yung isang USB slot natin ay hindi natin ipinasok doon kasi ito yung puputuli natin para i-splice natin okay. Ito mga kapugi, ito yung linya, ito yung cable ng built-in na saksakan ng USB ng sasakyan. Unfortunately, iba yung socket na na padala. So mapipilitan tayong operahin siya dito banda pag dumating na yung socket, yung connector na binili natin para i-splice natin dito. Pag dugtungin natin sila kasi magkaiba yung socket, kasi yung socket nito nandito iba siya, hindi siya kasya. So yun yung gagawin natin, pero sa ngayon kasi wala pa yung binili natin, inaantay pa natin, hayaan na lang muna natin siyang ganon. At saka mga kapugi, yung linya ng headrest monitor natin na ito, dalawang headrest monitor natin sa passenger at saka sa driver side, inaantay natin na dumating kasi may binili tayong connector or socket. Saka natin siya i-explain pag dumating na. So ito is muna natin, itabi muna natin siya. Okay mga kapugi, sa ngayon bye-bye muna. Tawag dito, okay na yung linya natin, may internet na tayong sarili para dito sa head unit dahil SIM card capable nga siya at 4G yung signal. Kahit kung tutuusin, itong lugar ko dito is mahina yung signal mga kapugi. Ngayon ikakabit natin yung adapter para sa video out, para doon sa natin headrest monitors. Dalawa yung headrest monitors natin, meron sa driver side at saka meron sa passenger side. Ito yung nasa ulunan na monitor. Bumili tayo galing Stopphone, the same supplier nitong head unit. Meron siyang USB connected na dalawang video out. So ngayon susubukan natin kung gagana. Ayan, kung mapapansin nyo po is siya, USB siya. So kukuha tayo dito ng isang linya ng USB. Ito, kung nakikita, male female, isasalpak natin. Tapos yung existing na linya ng tanggalin natin itong dalawa. Ayan, video in, parehong video in yan. Tapos tig isa-isa nating ikabit yung video out. Okay, ayan. Ngayon subukan natin siya kung gagana. Sa home, hanapin natin dito sa app yung APK file na natin, in-install. Ito, si MS9 120. Yan. Tapos okay, ulitin natin. MS file 120. Okay, restore default data. Okay. Apply. Save data settings. Ayan. So ngayon, subukan nating buksan yung sa likod na monitor. Ayan mga kapugi. Nakabukas na sa likod. Yan. Ngayon, mag-play tayo. Subukan nating mag-play
ng kahit anong video, punta tayo sa app uli. Punta tayo sa saan ba yung mga video natin? Ayan, video. Yan. Yan. Ngayon, nagpi-play siya mga kapugi. Tingnan natin sa likod ng sasakyan kung talagang gumagana yung dalawang headrest monitors pagkatapos nating i-activate yung APK file nung connector. Sige, tara, puntahan natin. Ayan mga kapugi, pareho sila ng piniplay ngayon. Kung napapansin nyo, ayan, talagang gumagana na yung dalawang headrest monitors natin sa likuran ng upuan. Ayan, so ito muna mga kapugi, babu! Mga kapugi, ayan, hindi ko na na-video yung pagbalot ng mga linya, pero nilagyan natin siya ng yung automotive na tape na tawag dito, yung parang tela, fabric type na fire retardant tape para sa kotse talaga, para safe siya just in case magkaroon ng spark sa loob. Yan. Ito yung video filter, binalot ko rin yung pati mga linya ng power. Ayan, yun, safely naka naman yung itong ground. So tingin ko okay na. Sige, kung makikita nyo, dito na yung relay, nakabalot na rin yung mga linya niya. So safe na siguro tayo mga kapugi. Hopefully maawaan Diyos, huwag naman sana tayong madisgrasya. Pero ito is talagang over and beyond na doon sa safety na dapat binalot na natin ng maayos. Sige, try nating buksan yung head unit kung gumagana pa rin. Ayan, naka-on na yung ayan, gumagana siya. So in short kapugi, hapon na rin kasi, patayin na natin to at saka ibalik na natin sa dati yung niya, yung sa dashboard na garnish, para makauwi na tayo. Sige, hanggang sa susunod na video natin, naging successful yung natin ngayon. Okay.